natapos na niya lahat ng training, okay lang ba na i-share mo yung una mong naging trabaho dito sa regional? No, okay naman. So marami akong nag-i-interview and all. Pero share ko lang yung pinaka memorable na interview ko is yung napasukan ko work. Oh, sige. So yung nagpasa ako sa hotel, in-interview ko ng Australiano saka Pinoy. So dalawa sila. Yung Pinoy is from people and culture. So which is yung HR dito usually. Pantawag dito people and culture. Oo nga. Tapos yung Australiano is parang manager dun sa hotel. Oo. So yung Australiano usually naman pag mga Australiano dito, hindi naman tinitingnan qualification mo. Parang more on chika lang. Okay ba to? Mabait ba to? Mukhang mag-fit in ba to? More on personality sila. More on attitude tsaka kung swak ba siya sa culture ng company nila. Ganun Parang ang mga Australian dito, titignan nila kaya mas gusto nila ng personal interview. Feeling ko. Kaya pinapupunta ka talaga nila sa office or something. So doon ako medyo na-off doon sa Pinoy. Okay. Kasi yung Pinoy parang nakita niya yung resume ko. Siyempre, sabi niya, from nagde-design ka ng hotel, gusto mo magtrabaho dito sa hotel? Kaya mo ba? Parang sigurado ka ba sa pinapasok mo? Kasi physical ng physical kasi yung unang pagka sa akin bigla tanong sa akin parang Miss Universe introduce yourself. Di ba pagka introduce ko tapos sabing designer designer ka pala ba't ngayon i-connect mo na bakit gusto mo magtrabaho sa hotel. So sinabi ko na since yung nag-experience ko naman sa Singapore nag-design ako ng hotel marami ako nakilala. So dahil marami ako nakilala alam ko yung workflow ng hotel and all. So saka ako, ito na yung chance ko kako na tignan kung ano yung para sa akin na baka pwede ako dito sa field na to kasi marami nga ako nakikita dito sa regional na nag-iiba ng field. So sabi ko, ayoko naman i-restrict ako yung sarili ko na porke-arky ako. Sa arky na talaga ako. Sabi ko sa kanya, baka ako dito yung calling ko. Tapos parang naano si kuya na, actually sabi niya gano'n, yung mga manager namin dito nagtrabaho sila before sa bar, sa floor, ganyan. So alam nila yung struggle. Tapos naging manager sila. Sabi sa akin ni kuya, pag-isipan mo kung gusto mo talaga dito. Sabi ko, hindi sure ako. Kasi inofera niya na ako. Sinabi niya na sa akin na kaya lang hindi ganito yung sweldo, ganyan. So sabi ko, sige, okay lang naman ka ako. So na-receive ko yung kontrata ko. Doon nalagay doon na parang kapag may nag-open na managerial position, highly consider ako kasi may educational attainment ako. So parang hindi naman nila binabalewala yung natapos ko. Pero ito lang yung ma-offer namin sa'yo kung willing ka naman na mag-work. So yun. So parang sa akin, magandang example yun na basta try mo lang kung ano yung available. Kasi kailangan mo ng trabaho Correct. So later on, hindi mo din masabi kung para sa'yo yun. So yun yung naging unang trabaho ko, yung hotel. Sa bar staff, yung naglilinis, ganyan. Gusto mo ba ikwento ko pa yung trabaho ko? So nagtrabaho ka ng how long doon muna? 1 month lang. 1 month lang ba yun? 1 month po yun. Pero parang ang tagal nun Oo nga, parang kasi naman, kasi yung naging trabaho ko, may roster yun. So parang parang shifting. So pag panggabi, the struggle is real. Kasi meron kang 10 o'clock ng gabi hanggang 6 a.m. Kumbaga closing. Yung mga kumakain doon, yung mga nagpo-poker machine doon, entertain mo sila, yung mga baso, liligpitin mo, ganyan. So struggle siya kasi pepuyat. Pero yung work naman, madali lang. In a way, kasi marami tutulong sa'yo So ako parang sinuwerte ako kasi marami ako nakilala. So yung mga nakilala ko mga Pinoy, parang bibigyan kanila ng tips. So hindi porke sinabi sa'yo na madali maglinis. Hindi naman madaling, pag hindi mo talaga siya ginagawa, hindi madali sa'yo yun. Correct. So parang sila, parang alam nilang galing kang office, so bababait sila na parang, oy, ganito day. Sabihin sa akin, pag pick up mo ng baso, ganito gawin mo. Paglinis mo, ganito, para mabilis sa'yo, para hindi ka mahirapan. So maraming tutulong sa'yo, maraming tips and tricks yung mga tao na kailangan, willing ka lang na matutunan. Tama. So ang ginagawa ni Mai, kahit nag-work pa siya sa hotel nga, continuous ka pa rin nag-a-apply sa Arky, di ba? So everyday, sa SIC, sa mga Indeed or whatever na website, pag may nakakita ko ng opening, pinapasahan ko pa rin ng pinapasahan kasi alam mo naman na yun kasi talaga yung trabaho mo. Tapos yung sa hotel, parang blessing lang talaga na may trabaho ka while naghahanap ka ng trabaho mo talaga na related. Tsaka para may pumapasok na income, di ba? Oo, kailangan hindi ka choosy. Kasi pag choosy ka dito, ay magugutom ka. Tama. Ganun dito kasi maraming tutulong sa'yo talaga. So parang yun talaga yung parang feeling ko na dito parang may sense of, lalo na pag nasa ibang bansa ka, maraming mababait. Plus regional. Maraming chichika sa'yo na, naghanap ka ng trabaho, may kakilala ko, ganyan, ganyan. Pero end of the day, nasa sa'yo kasi yun kung willing ka na, may naghanap ng trabaho, cleaner. Nasa sa'yo yung kung tatanggapin mo na
kaya ko ba mag-cleaner? Oo. So kailangan i-take mo rin yung opportunity na may nag-offer sa'yo ng ganito, i-grab mo kung ano yung mga available na meron sa'yo. Kasi kung ang daming nag-offer sa'yo pero Ayaw mo. ang arte mo eh. So wala nang kumbaga mapapagod din sila sa'yo sa hanggang kailan may tutulong sa'yo. So kailangan gumawa ka ng action. Tapos eventually hanggang ngayon, 'di ba, nasa RK ka na Swerte na field. tayo. So, nasa RK na ako. So nakabalik na ako sa field field ko talaga. So bukas pa sa naghahanap ka naman din. Alam mo yung gusto mo na kahit na may trabaho ka, gusto ko pa rin talaga na ito talaga yung work ko kasi kumbaga ito na talaga experience ko, feeling ko ito yung best ko talaga lalo eh. Oo, tama. So play pa rin ako. So Yun. ano yung lesson or may i-share mo na tungkol muna sa paghahanap ng trabaho dito sa regional area? Yung siguro yung wag kang choosy. Kailangan open-minded ka. So kailangan i-check mo kung ano yung merong opportunity na merong available sa'yo. Kasi medyo tayo yung culture natin lalo na sa Asia, lalo na sa Pinoy, kailangan palagi natin iniisip pag nakapag-aral ka, office ka, yun yung pinakamataas eh. Dito ang cleaner, mas malaki sweldo eh. Oo nga naman. No? So kailangan isipin mo kung ano ba yung other things na pwede mong gawin beside dun sa pinag-aralan mo. So, malay mo, kunyari, ako na paisip ko, pwede pala akong later on, ito pala yung trabaho ko, baka dito ko yumaman, pwede ako magtayo ng business or mag-restaurant or something kasi may background ka. Makakatulong yung iba yung na-experience mo na ibang field, ganyan. So, kailangan, wag kang choosy, saka open-minded ka sa opportunity. Tsaka para makasurvive din. Oh, yun talaga number one. Kasi dapat wag kang choosy para makasurvive ka. Kasi kung namimili ka ng trabaho, magugutom ka. Tsaka pag yung sabi mo nga kanina, pag ubos yung opportunity, di ba? Oo, kasi sayang, kumbaga opportunity, palaging nandyan sa tabi mo yan. Nasa sayo lang yan kung i-grab mo. So, palaging may pwede ka maglinis, pwede ka magganito, pwede ka magganyan. Pero kung naka-box ka lang na, hindi, ito yung talagang work ko. Eh, di maghintay ka na hanggang work mo, ilang years, wala kang trabaho. Ganun yun mangyayari doon sa'yo. So, kailangan mag-isip ka na, pwede ko rin palang gawin to. So, yun yun. So, yun yung lesson mo tungkol sa paghahanap ng trabaho dito sa regional. Kasi since kumbaga success story ka na yun. Success! Nalagpasan mo na yung mga struggles and challenges. Sana mayaman, di ba? Para success eh. So, ano pa yung mga lesson mo tungkol sa paghahanap ng work? So, yung bukod sa huwag kang choosy, saka open-minded ka, kailangan humble ka. So, kailangan, kasi yun yung parang pinaka-humble ka na mag-start ulit. Kasi hindi madaling mag-start, lalo na pag Natatawa ko kasi may kakasal kasi dito eh. Alam mo yung nag-i-interview kami tapos may ikakasal po. Alam mo yung tinala na niya yung trono ng bride at saka ng groom. O tapos, so huwag kang choosy, maging humble ka. Basta yung maging humble ka na kailangan willing kang mag-ask ng tulong sa iba. Kasi kahit sabihin mo cleaner ka or something, or kahit anong work mo, kailangan mo pa rin ng ibang tao. Tama. So kailangan mag-ask ka ng help na, paano po bang gawin to? Paano bang ganito? Kasi hindi madali mag-start ulit. Feeling ko kahit na uwi ka ng Pilipinas or pupunta ka ng Canada or somewhere else, pag mag-start ka talaga, mahirap. So kailangan humble ka na okay lang sa'yo kahit anong work, okay lang sa'yo na ganito or wag ka mag-pride. Kasi pag ma-pride ka, wala ka mararating din. Oo. So yun din ba yung overall lesson mo sa buong experience mo simula nung lumipat ka dito sa regional area or may idadagdag ka pa na lesson na natutunan mo sa yung experience? Yun sa experience ko, grateful ako. Kasi parang yung timing ko pagpunta dito, tapos yung timing ko din na, so yun din, yung kailangan grateful ka na yung mga nakilala ko dito, nakatulong sa akin. Kasi ang dami niyang nakilalang Pilipino dito sa regional area, kaya yun talaga yung nakatulong so sa parang sinuwerte ako na pagpunta ko dito, binigay talaga ni Lord yung, eto yung titira mo, eto yung mga na-meet mo, parang ganon. Parang kinonect-connect. So kapag minsan nasa season of doubt ka or waiting ka, kailangan kalma ka lang. Kasi minsan yung iba parang, si ganito, may trabaho na, o PR na sila, ganito, kamainggit. Kasi yung sa'yo, iba yung take mo. Tsaka iba yung journey mo. Iba yung journey mo. So parang ruta mo, no? Correct. So parang magiging grateful ka na lang, kaya ako pala na-meet si ganito kasi binigyan niya ako ng ganito opportunity or something. Ganito, ganyan. So yun yung lesson doon. Kailangan grateful ka, humble ka. Yun na yung lesson mo. Ayun na. So, last question. Ano naman ma-advise mo sa... Last na talaga. Last na. Ano naman ma-advise mo sa mga... Okay, sa mga ito last question na. Kasi dadating na yung may kakasal na Napapansin nyo, ina-assemble na yung ganda yung kasalang bayan dito mamaya. So, last question na. Anong ma-advise mo sa mga papunta pa lang dito na 491 visa? Kailangan, mag-prayer and prepare.
So kailangan magdasal ka talaga na provision na hindi ka pababayaan, na kailangan i-guide ka kung ano talaga yung path mo para sa'yo, ganyan. Pero kailangan mag-prepare ka rin. Correct. So syempre, prepare mo yung sarili mo, prepare mo. Kunyari ako, nakatulong sa akin yung friends ko, supportive. Oo. Tapos yung family ko, supportive sila na, ito, sinabi ko mag-Australia na ako, so prepare. So mentally, emotionally, prepare ka. Saka financially. Feeling ko yun yung pinaka number 1 din doon. Yung di mo pala, pray ka lang, bahala na si Lord. Hindi ako pababayaan. So kailangan, meron kang ipon. Yun Kasi talaga, no? ang hirap ng walang pera dito sa lalo na kunyari mag-isa ka sa regional ka. At magsisimula Ka ulit. Mabilis dito kasi per week dito. So ang gastusan dito, ang renta mo, ang lahat, mabilis ang pacing. So kailangan handa ka rin. Hindi pwede yung magigising ka lang, pupunta na ako ng Australia. Oo. Hindi ako pababayaan ni Lord. Oo. Wala kang pera, ganyan. May tutulong sa'yo, pero hanggang kailan yung tutulong sa'yo? Kasi lahat ng tutulong sa'yo, meron din silang pangangailangan. Kasi magastos dito eh. Correct. So kailangan financially prepare ka. Oh. So, ikaw din yung take. Anong lesson sa tingin mo? Tingin Sa mo palagay ko, ang nakakabit mo sa interview na to? napulot ko dito sa interview na to, kailangan talaga matyaga ka. Oo, yun. Saka sa pagmamigrate mo lang malalaman sa sarili mo kung ano yung kaya mong gawin para Mag-survive. maabot mo yung mga goals mo. Oo, yun. Tama. Kasi syempre kaya tayo nagmamigrate para umayos ang ating buhay. At kaya nag-aayos na sila sa likod kasi may ikakasal na dyan mamaya. Teka lang, mag-ano pa ako, last na. Ako naman, last na talaga, promise. Ang natutunan ko naman sa interview na to, tsaka sa journey ni Mike, kasi syempre, kami yung magkakasama, tsaka first hand information talaga ako yung... Yung updated ganyan. So, bukod pa sa buong proseso niya ng pag-apply sa visa, yung tungkol dito sa regional, ang pinaka nagustuhan ko yun nga yung sinabi mo na parang bawat step na nangyari sa kanya, bawat taong namimit niya talaga, may purpose pala na kung bakit niya namit. Tapos later on, saka lang niya natututunan. Kahit na minsan, parang may question ka na, bakit kaya hindi pa ako nagkaka-work? Tapos later on, magkakaroon ka, di ba? Tapos Much better pa. malalaman mo yung purpose na, kaya pala namit ko si ate, ganyan, kasi ito pala yung magiging result later on. So, ang natutunan ko lang maging grateful. Kumbaga thankful ka sa timeline mo. Oo. Tsaka yun nga, kanya-kanyang journey lang, kanya-kanyang, bawat tao iba-iba yung timeline ba? Hindi mo pwedeng i-compare yung achievement ng tao na to sa time na to, ikaw hindi ka. Lalo na kung i-compare mo yung sarili mo na ikaw yung mas hindi provided. Kasi meron kang sariling time na magiging successful ka. So yun lang yung nakagip ko. Sana may natutunan kayo sa interview namin na ito kasi padating na yung bride at saka yung mga bisita. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay mag-like at subscribe kayo kung nagustuhan niyo yung content namin. At Like and subscribe. Maraming salamat sa aming special guest Wow. na nag-share ng kanyang journey dito sa Australia. So Sa probinsya. Journey sa probinsya. mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye! Chika.